Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin ngayon sa GMRC Quarter 2, Week 4, Day 3. Layunin natin na ilalapat ang mga paraan sa ligtas na pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda, halimbawa pag-abot ng gamit para sa kanila, pag-alalay sa kanilang gawain at iba pa, na ipaliliwanag na ang pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda ay indikasyon ng paggalang. Makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babasahin. Maaga kang pumasok sa paaralan, habang papunta sa inyong silid-aralan ay may nakita kang balat ng candy sa sahig. Nakita mo na nagwawalis ang janitor ng inyong paaralan, ano ang gagawin mo? Sige nga. Hahayaan mo na lang ba siya na walisin yon o pupulutin mo? So, mas maganda, pulutin mo para nakatulong ka, no? Lagi kasi ang mga bata ngayon, sinasabi nila, hindi akin yan, kaya hindi nila wawalisin o pupulutin. So, dapat hindi natin sinasabi na hindi akin yan. Atin man yun o hindi, kapag may nakita tayong kalat, dapat ating pupulutin. Ano? So, kung ganun lahat ang pananaw ng bawat isa sa atin, wala nang kalat. Pero kung may nakikita kayong isang bata na hindi talaga siya marunong, tas nakita nyo na siya yung nagtapon nun, pwede mong sabihin na damputin niya yung tinapon niyang basura para matuto siya na hindi magkalat. O, basahin nyo nga ito. Ako ay matulungin. Matulungin. Sa araw na ito, inaasahang mailalapat ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda. Halimbawa, pag-abot ng mga gamit para sa kanila, pag-alalay sa kanilang gawain at iba pa. Inaasahan din na maisasaalang-alang na ang pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda. Halimbawa, ang pag-abot ng mga gamit sa mga nakakatulong sa paaralan. Ang pag-akay kay lola at lolo. Ang paglinis ng silid-aralan kasama ang guro. Ang pagdilig ng halaman kasama ang janitor. Ito ay halimbawa ng mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda. Alin sa mga larawan dito ang inyong ginagawa? Sige nga, meron ba kayong ginagawa dito na pagtulong? Kung meron, magaling mga bata. Nakilala ninyo ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda. So, ilan lang ito sa mga ligtas na pagtulong. Makinig sa tulang babasahin ko. Pagtulong sa ligtas na paraan. Kilala ko ang mga nakakatanda sa aking tirahan at paaralan. Alam ko kung paano sila matutulungan. Ako ay handang tumulong sa ligtas na paraan. Si Lola ay tinutulungan kong maghain ng hapunan. Si Lolo naman ay tinutulungan kong magpakain kay Bantay. Sa paaralan, ako din ay ligtas na tumutulong. Sa mahal kong guro, ako ay tumutulong. Ang pag-ayos ng silid, ang pagbura ng pisara, aking ginagawa. Ako din ay tumutulong sa aming nurse, tagabantay at janitor. Ako ay handang tumulong sa ligtas na paraan. O, kanino tumutulong ang mga bata sa tula? O, tumutulong sila sa mga kawani sa paaralan. O, sa nurse, janitor, guro. Yan. So, paano? Yan, nagbabantay, pwedeng tumulong sa pagwawalis, 'di ba? Yan. So, bakit ka tumutulong sa mga kilalang nakakatanda sa ligtas na paraan? O, ikwento nyo nga, bakit kailangan tayong tumulong? O, syempre, kagaya ng mga nauna nating aralin, ito ay tanda ng paggalang at tanda ito na ikaw ay isang mabuting bata. Ang pagtulong sa mga kakilalang nakatatanda ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ang pagtulong ay ginagawa sa lahat ng oras at sitwasyon. Pumili ng isang ligtas na pamamaraan ng pagtulong sa mga kakilalang nakakatanda at sabihin nyo bakit ito ang paborito nyo. O, ilahad nyo nga bakit yun ang paborito nyo. O, may nabanggit na ba kayo? Kung mayroon, mahusay. So, ngayon, ito ang ilan sa mga paraan muli ng pagtulong sa mga nakatatanda. Ang pag-aabot ng mga gamit sa mga
tulong sa paaralan. Ang pag-aabot ng gamit, yan, naulit lang. Ang paglinis ng silid-aralan kasama ang guro. Ang pagdilig ng halaman kasama ang janitor ng paaralan. Ang pagbitbit ng aklat kasama ang guro. So, lahat ng yon ay tanda ng pagiging matulungin. Sandaan, ang pagiging matulungin ay pagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa at hindi para siya ay mapahamak. Ligtas, kapag sinabi nating ligtas, ibig sabihin malayo sa panganib. Ang mga paraan ng pagtulong sa ligtas na paraan sa mga kakilalang nakakatanda. Ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakakatulong sa paaralan. Ang pag-akay kay lolo at lola. Ang paglinis ng silid-aralan kasama ang guro. Ang pagdilig ng halaman kasama ang janitor ng paaralan. Ang pagbitbit ng aklat kasama ang guro. Ngayon, nais kong sabihin nyo ang check kung ligtas na paraan ang pagtulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya at X kung hindi. Ang pag-aabot ng gamit sa mga kusinero sa kantina. O, syempre, ligtas. Ang pag-akay kay lolo at lola. Ligtas. Ang pagligpit ng mga gamit sa loob ng silid-aralan kasama ang guro. Ang pagluto ng pagkain ng nag-iisa. O, dito sa number 3, tama to. Ligtas ito. Pero dito sa number 4, hindi. No? Ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga miyembro ng nakakatandang miyembro ng pamilya, syempre ito ay ligtas. Yan. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayon sa GMRC. Naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli. Paalam!